Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 131. Matapos sabihin iyon, lumakad si Gerald sa sasakyan upang tingnan, magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya nababagabag sa paningin ng sirang kotse niya. Bukod dito, ano ang posible niyang gawin ngayon? Ang nangyari. Dagdag pa nito ay ang kainan ng kaarawan ng lola ni Mila ngayon. Kung hiningi niya sila na magbayad para sa mga pinsalang naganap, ano ang magiging hitsura nito kay Mila? Bukod dyan, ito rin ay naging napahiya. Dahil sa walang pagpipilian, siya ay naiwan upang batelya ang kanyang mapait na pagdurusa sa katahimikan. At sa pamamagitan nito, maaari lamang silang hilingin sa kanila ni Gerald na ipagpatuloy ang anumang ginagawa. Maaari niya marahil sa paglaon sa pagmamaneho ng kanyang kotse sa tindahan ng 4S upang ayusin ang mga pinsala. Sino sa palagay mo ikaw? Sa palagay mo magiging okay ang lahat dahil sa sinabi mong okay lang? Ang mga hindi nakakaalam ng anumang mas mahusay ay talagang isipin na ikaw ay talagang G. Crawford mula sa Mayberry Commercial Street. Pag-uusapan lamang natin ang tungkol sa lahat ng ito nang sa wakas ay umabot ka sa puntong iyon ng buhay. Sakto. Kung aalis tayo ngayon, tiyak na ito ay tretuhin bilang isang hit and run na kaso. Sa pagdaragdag nito, kakailanganin nating magdala ng napakalaking responsibilidad sapagkat ito ay magiging isang kaso na nagkakahalaga ng napakaraming pera. Paano ka wala ng legal na kamalayan? Isang pangkat ng mga pinsan, tiyahin at tiyuhin ni Mila ang kaagad na nagsimulang bagyain si Gerald. Inagaw ni Irene ang pagkakataong ito upang idagdag sa apoy, siya ay isang banga lamang ng bansa na hindi talaga alam. Kaya paano mo pag-uusapan ang tungkol sa legal na kamalayan sa kanya? Tama, okay, huwag na natin siyang pag-usapan. Hindi pa rin siya makakatulong. Maaari din nating magamit ang lahat ng aming pagsisikap upang makita kung maaari naming magamit ang alinman sa aming mga koneksyon upang malutas ang bagay na ito sa halip. Mahinang sumulyap kay Rita kay Gerald bago niya itinoon muli ang kanyang atensyon sa paksa ng sasakyan. Tama si Rita. Dahil nangyari na ito, hindi solusyon ang pagtakas. Kung talagang wala tayong pagpipilian, makikipag-ugnay ako kay G. Logan mula sa Bureau of Commerce. Noon, ang iyong lolo ay nagkaroon ng isang napakamalapit na relasyon sa kanya. Marahil baka malaman niya ang pagkakakilanlan ng binatang ito. Sagot ng matandang babae. Maraming tao ang nagsimulang paluan ang kanilang mga cellphone upang tumawag sa kanilang sariling mga kontak. Ayokong masobrahan si Kenneth. Nais niyang makita kung magagamit niya ang kanyang mga koneksyon upang malaman ang higit patungkol sa may-ari ng kotse. Umiling-iling si Gerald. Kung magpapatuloy ito, lahat ay may lalagay sa isang napaka-awkward na sitwasyon. Bamantong hininga si Gerald bago niya ilabas ang susi ng kotse niya. Beep, beep, 2 beep, nagsimulang mag-flash ang mga ilaw. Lahat sila binigla. Nakita nila pagkatapos si Gerald na unti-unting naglalakad. Pinindot niya ulit ang isang pindutan. Mayroong 2 tunog ng tunog. Gumawa ang Lamborghini ng tunog na mekanikal at automatikong bumukas ang sunroof dahil ito ay natitiklop sa isang uri ng roadster. Kinuha ni Gerald ang isang bote ng mineral water mula sa driver's seat na uuhaw talaga siya. Matapos kumuha ng ilang mga bibig, pinahid niya ang kanyang bibig bago niya sinabi ko na sa iyo, na hindi ito isang malaking bagay. Maaari kang pumunta at maging abala sa iyong sariling mga plano. Wala namang sumagot kay Gerald. Sa halip, sinalubong siya ng isang katahimikan na pin drop. May tampal. Magsisimula pa lang ng tawag sa telepono si Kenneth nang bumagsak ang kanyang cellphone sa lupa dahil hindi niya ito mahawakan ng mahigpit sa kanyang kamay. Gulup, nalunok lang ni Kyle at ng kasintahan ang kanilang laway. Nagsimulang huminga ng mabilis si Irene nang bahagyang napanganga ang kanyang bibig na nagpapahiwatig ng matinding pagkabigla na nararamdaman niya sa sandaling iyon. Nakatayo si Rita sa tabi ni Gerald. Isang naguguluhang tingin ang tumakbo sa buong mukha niya bago siya dahan-dahan tumingin kay Gerald, natigilan din ang matandang babae. Lahat ay natataranta. Ang kotseng ito ay kay Gerald. Walang nakakaalam kung sino ang sumaire muna sa katahimikan. Higit pa, ang taong nagsalita ay nakakuha ng panloob na pagkagulat ng lahat ng may ganap na katumpakan. Nagulat din si Mila at tinanong niya, Gerald, iyo ang kotseng ito? Siyempre, akin ito. Hindi ba sinabi ko sa iyo kanina na ilalabas kita para sa isang pagmamaneho isang araw na ito? Sagot ni Gerald. Naalala ni Mila ngayon. Ito ay araw ng pagsubok sa pagmamaneho. Nang pinapabalik siya ni Gerald sa kanyang dormitoryo, sinabi niya na ihahatid niya siya sa isang marangyang kotse sa lalong madaling panahon. Noon, sumagot siya na maghihintay siya noon.
At tungkol kay Gerald, sinabi niya sa kanya na talagang mayaman siyang pangalawang henerasyon. Sa pahayag na iyon, naglaro siyang tumugon, Mr. Crawford, hinihintay ko ang darating na araw. Paadya lang na nagbibiro si Mila upang makipaglaro kasama ang biro ni Gerald noon. Sino ang mag-aakalang nakikita ko si Gerald na binubuksan ang pinto ng kanyang sports car na Lamborghini sa harap mismo ng kanyang mga mata at naramdaman ni Mila na parang nangangarap siya. Gerald, sa iyo ba talaga ang kotseng ito? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Sa wakas ay natauhan si Irene at naramdaman niyang masakit ang pisngi niya at nagsimulang kumilos ng hysterically. Gerald, ikaw ay walang anuman kundi isang nakakaawa na haltak. Isang nakalulungkot na haltak na nanalo ng isang maliit na premyo. Paano mo maaaring kayang bumili ng gayong mamahaling kotse? Kabanata 132. 2,600,000 dolyar. Anong klaseng katayuan ito? Imposible. Sumugod si Irene sa kotse bago niya pinahintulutan na ibinalik ang permit sa pagmamaneho ng kotse. Snap! Nang tignan ang permit, natahimik si Irene nang mahulog niya sa lupa ang permit sa pagmamaneho ng kotse. Napatulala siya. Kung ayaw mong tingnan ito, huwag mo lang tingnan ito. Bakit mo kailangang ihagis sa lupa? Hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng pilit. Ang ilang mga tao ay walang anumang kaalaman o karanasan. Gayon din, ang kanyang ama at ina din. Wala silang anumang kaalaman o karanasan sa ito sa lahat. Gerald, bakit hindi mo sabihin sa auntie kung paano mo nakilala ang aming Mila? Mabilis na tumakbo si Helen upang kunin ang permit sa pagmamaneho ng kotse bago ito sinilip. Pagkatapos ay hinawakan niya ang pulso ni Gerald sa sumunod na kaagad na segundo. Tuldok. Nagsimula siyang kumilos ng napakahinahon na parang hawak niya ang kamay ng sarili niyang anak. Nako, tita. Nagkita kami noong natututo kaming magmaneho. Sagot ni Gerald. Hahaha. Alam ko lahat na ang aming Mila ay may napakasarap na lasa. Sa totoo lang, alam ko na hindi ka lang isang simpleng tao noong una kitang makita, Gerald. Paano maihahalin tulad sa iyo ang mga taong tulad ng Quentin o Victor? Ang mga salitang ito ay naglagay kay Gerald sa isang mahirap na lugar. Kung sa bagay, sino ang taong iyon na nagtaboy sa kanya sa kanilang bahay dati? Opo, Gerald. Ubo. Humihingi ako ng paumanhin tungkol sa bagay na ito. Ang aming Mason ay nag-crash sa iyong kotse at nasira ito. Ang tono ng matandang ginang ay nagbago ng husto, ito ay mas kaaya-aya at maalaga. Naglakad siya papunta kay Gerald na may ngiti sa labi. Talagang napailing siya sa core dahil sa pangyayaring ito. Ngunit pagkatapos ay naka-out na ang may-ari ng marangyang kotse na ito ay ang kanyang manugang. Bukod sa isang dakot na hindi pa rin maintindihan ang katotohanan na si Gerald ay talagang isang lokal na mangangalakal, ang lahat ay nagsimulang buksan at makausap si Gerald. Dahil nagmamadali siyang pumunta at ayusin ang kanyang sariling sasakyan, hindi nag-abala si Gerald na maghintay ngunit naghahanda na siyang umalis kahit bago pa matapos ang kaarawan sa kaarawan. Gerald, pupunta ako sa eskwelahan mamayang hapon. Bakit hindi kita samahan para ayusin ang sasakyan mo noon? Mapaglarong tanong ni Mila. Anong araw parehong nakakaranas ng mga pagkabigla at isang kasiya siyang sorpresa din. Sa kabuuan nito, napuno siya ng hindi maipaliwanag na kaguluhan. Siyempre, pagkatapos ng lahat, sinabi ko sa iyo na ilalabas kita para sumakay. Pasok. Bagaman ito ay isang mahalagang kainan sa kaarawan, ang katotohanang nakakalabas si Mila kasama si Gerald ay parang pinakamagandang regalo sa matandang ginang. Sabay silang naghubad. Gerald, yaman ka ba talaga ng pangalawang henerasyon? Kaya't sinungaling mo sa akin ang lahat ng ito. Sandali lang, huwag sabihin sa akin na ikaw talaga ang pinakamataas na batang master, si G. Crawford mula sa Mayberry Commercial Street. Nagtataka na bumaril si Mila habang nakaupo sa upo ang pampasahero. Hindi alam ni Gerald kung paano niya dapat sagutin ang mga tanong nito. Siya talaga ang G. Crawford na pinag-uusapan nila. Talaga bang ihahayag niya ang kanyang sariling pagkakakilanlan? Maaari lamang itong magtapos sa isang resulta. Hindi na siya maaaring manatili pa sa paaralang ito. Dahil doon napagpasyahan ni Gerald na itago ito. Umiling siya at tinanong, kaya't umaasa ka ba na ako si G. Crawford o inaasahan mo bang hindi ako siya? Hindi. Dahil kung ikaw talaga si G. Crawford, kung gayon hindi ka na mapapaloob sa parehong mundo tulad sa amin. Mawawala sa akin ang isang mabuting kaibigan na tulad mo. Hihihi. Hindi ako. Bukod doon, paano ang isang tulad ni G. Crawford ay maaaring nagmamaneho ng kotse na nagkakahalaga lamang ng 1,500,000 hanggang 3,000,000 dolyar? At saka, tingnan mo lang ako. Kung hindi dahil sa iyo na pumili ng aking damit at naitugma para sa akin, hindi ako nagsusuot ng gandang damit. Panalo lang akong nanalo ng loto. Nanalo ako ng maraming pera. Sagot ni Gerald na nadiskerol. Totoo din yan kaya ikaw pa rin ang aking mabuting kaibigan, Gerald.
Sagot ni Mila na may maliliit na ngiti. Natanto ni Gerald na kahit na si Mila ay isang taong may mataas na intelektual, hindi niya maiisip ang tungkol sa pagiging komplikado ng isang katanungan. Kung ito ay anumang iba pang mga batang babae, tiyak na siya ay pestering sa kanya upang makakuha ng sa ilalim ng bagay, gayunpaman, hindi na siya kinwestiyon pa ni Mila pagkatapos malaman na si Gerald ay hindi si G. Crawford. Sa kanya, pareho ito, hindi alintana kung mayaman si Gerald o hindi. Ipinadala ni Gerald ang kanyang kotse sa Lamborghini shop at tumulong si Wilson sa pag-aayos para sa pinaka-profesional na tekniko upang ayusin ang kanyang sasakyan. Kapag naayos na iyon, namasyal si Gerald kasama si Mila. Hayaan mo akong bilhan kita ng isang tasa ng milk tea, si Gerald ay kumislap ng isang maliit na ngiti. Nakita nilang pareho ang isang milk tea shop sa tabi ng kalsada habang naglalakad sila. Haha, hindi mo na kailangan. Tandaan na may utang pa rin ako sa iyo ng isang tasa ng milk tea. Dagdag pa, ako ang nagtanong sa iyo na magpanggap na boyfriend kita ngayon. Kaya, may utang ako sa iyo. Sa pagbanggit ng milk tea, hindi maiwasang isipin ni Mila ang unang pagkakataong nagkita sila. Naglalakad na siya patungo sa milk tea shop habang nag-uusap sila. Nanatiling tahimik si Gerald at simpleng hinintay niya si Mila. Ang isang tasa ng milk tea ay marahil ay hindi sapat upang bayaran ang utang na inutang niya sa kanya. Naghihintay si Gerald sa tabi ng kalsada nang bigla siyang makarinig ng sigaw para sa tulong. Tulong! Tulong! Tumalikod si Gerald at nakita niyang hindi masyadong malayo ang moat ng Mayberry City. Isang babae ang sumisigaw ng galit. Kabanata 133. Naramdaman ni Gerald na lumaktaw ang kanyang puso nang marinig niya ang sigaw para sa tulong. Dali-dali siyang sumugod. Ang moat ay medyo nag-iisa dahil walang mga parke o anumang bagay na malapit. Umiiyak ang babae at nabasa siya mula ulo hanggang paa nang makita niya si Gerald, halos lumuhod siya. Bilisan mo! Bilisan mo! Bilisan mo! Mangyaring tulong iligtas ang aking anak na babae. Maganda ang babae at lumitaw na nakasuot ng maraming pinong alahas. Tila parang siya ay isang figure. Dali-dali siyang tinuro ang ilog at kitang-kita ni Gerald ang isang batang babae na kumalabog sa tubig. Malinaw na napadpad sa tubig ang kanyang anak na babae. Sinubukan ng babae na iligtas ang kanyang anak na babae ngunit desperado lamang siyang humingi ng tulong dahil hindi niya alam kung paano lumangoy. Tiningnan ng takot si Gerald habang unti-unting tumigil ang paggalaw ng katawan ng dalaga at nagsimulang lumubog. Alam niya na magiging huli na ang lahat kung hindi niya ito kikilos ngayon. Nang hindi nag-iisip ng 2 beses, lumusot siya sa ilog sa isang pinabilis na bilis. Ang pamilya ni Gerald ay naninirahan sa isang nayon sa isang maliit na bayan ng lalawigan. Mayroong isang ilog sa tabi ng nayon at natutunan ni Gerald kung paano lumangoy mula pa noong siya ay bata pa. Sa kasamaang palad, ang tubig sa moat na ito ay hindi masyadong malalim. Sa kabutihang palad, alam ng batang babae ang ilang mga pangunahing kasanayan sa paglangoy na ginagawang mas madali para kay Gerald na isave ang batang babae, ngunit ang karanasan na dinanas niya ay simpleng nakakatakot kahit na walang anumang malubhang kapahamakan. Matapos niyang buhatin ang dalaga paitaas, medyo nausakal ang bata at namula ang mukha nito. Labis ang pagkabalisa ng kanyang ina at panay ang tapik niyang tapik sa likod. Patuloy ang pasasalamat niya kay Gerald. Tumawag muna sa 120. Oo, napakabata ng bata. Oh, anong klaseng nanay ka? Paano mo papayagan ang iyong anak na pumunta sa tubig na mag-isa? Maraming mamamayan ang tumakbo sa lalong madaling marinig ang kaguluhan. Ang ilan ay tumatawag sa telepono habang maraming matatandang kababaihan ang nagsimulang punahin ang batang ina. Huwag mong akusahan ang aking ina. Mga tiyuhin at tita, mangyaring huwag pag-alitan ang aking ina. Si Tessa ang nagpumilit na pumunta dito upang palayain ang aking hinahangad na bangka. Wala itong kinalaman sa aking ina. Sa sandaling marinig ng batang babae ang kanyang ina na kinutya, siya ay sumigaw bilang pagtatanggol habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Anong masunor ang bata? Oo, siya ay talagang mabuting binibini. Ma'am, kailangan mong alagaan ng mabuti ang iyong anak. Kung ang taong ito ay hindi nagmamadali dito sa tamang oras, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging mapaminsala. Ang binatang ito ay talagang kamangha-mangha. Ang ilang mga mamamayan na nakatayo sa gilid ay tumingin kay Gerald na tuluyan ng nabasa, na may mukha ng paghanga sa kanilang mga mukha. Nagmamadaling binuhat ng ina ang isang mahina na si Tessa habang dahan-daang lumakad kay Gerald. Binata, maraming salamat. Ano pangalan mo, saan ka nakatira? Hiningi niya ang address nito dahil nais niyang pasalamatan si Gerald. Masyadong halata para kay Gerald na hindi malaman ang balak ng kanyang query. Ang ginawa niya lang ay iligtas ang isang tao. Naniniwala si Gerald na gagawin ng karamihan sa mga tao ang pareho upang mai-save ang isang tao sa ganoong sitwasyon. Paimpal niya itong Winnegawe. Ayos lang.
Dapat mong dalhin ang iyong anak na babae sa ospital ng mabilis. Tumalikod si Gerald para umalis habang nag-reply. Kuya, makikita ba kita ulit? Tanong ng isang mahina na si Tessa. Pakiramdam niya ay parang malapit na siya sa kamatayan at napailing-iling hanggang sa ubod. Ngunit nandoon si Gerald na tumalon upang iligtas siya ng walang pag-aatubili man lang. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit gusto niyang makita siyang muli. Oo, ayaw pakawalan ni Gerald ang dalaga. Matapos ngumiti sa kanya ay hindi na niya pinansin ang batang ina na tumatawag pa sa kanya at umalis na siya kaagad. Marahil ito ay isa sa mga minsan ding pakikipag-engkwentro. Nagmamadaling tumakbo si Gerald pabalik sa gilid ng kalsada. Sa ngayon, higit sa 20 minuto na ang lumipas. Dapat ay nabili na ni Mila ang kanyang milk tea matagal na. Nang makarating siya sa gilid ng kalsada, wala sa paningin si Mila. Hindi ba dapat nabili na niya ang milk tea pagkatapos ng mahabang panahon? Mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone at sinilip ito. Basang-basa na ito dahil tuluyan ang nababad sa tubig. Pinatay din ang cellphone. Hindi kaya bumalik na si Mila sa car shop dahil hindi niya ito maabot sa kanyang cellphone. Pumunta si Gerald sa milk tea shop at tumingin sa paligid ngunit hindi niya ito matagpuan doon. Wala siyang pagpipilian kundi bumalik muna sa car shop ngunit sinubukang i-on ang kanyang telepono bago iyon. Sa kabutihang palad, gumana ito. Bigla siyang tinawag ni Wilson ng sabay. Nais niyang sabihin kay Gerald na ang kotse niya ay naayos na hindi mahirap palitan ang lahat ng mga nasirang bahagi ng kotse, sa ilalim ng may sensinang pangangalaga ng ilang may karanasan na mga tekniko ng mas mababa sa 40 minuto. Nga pala, G. Wilson, ang batang babae na sumama sa akin ngayon lamang bumalik sa car shop. Hindi na siya bumalik dito pagkatapos niyang umalis sa iyo. Mayroon bang problema, G. Crawford? May nangyari ba? Ipaalam lang sa akin kung may nangyari. Salamat, G. Wilson. Walang alalahanin, maayos ang lahat. Medyo tuliro si Gerald matapos niyang mabitin. Ito ay kakaiba. Saan kaya napunta si Mila? Imposibleng umuwi siya. Hindi sana siya uuwi ng mag-isa dahil lang sa hindi niya ito makita. Hindi siya matatagpuan sa kahit saan malapit at wala siya sa car shop saan siya maaaring pumunta. Kabanata 134. Si Gerald ay tumingin sa paligid ng kung saan-saan ngunit hindi niya talaga siya matagpuan. Dagdag pa, namatay ulit ang kanyang telepono. Sa halos 1 oras lamang na paghahanap, nabasa na siya ng pawis. Kasama niya si Mila. Maaari bang may nangyari sa kanya? Pinagbawalan na ni Gerald ang lahat ng mga posibilidad at matagal nang naghihintay sa paligid ng lugar. Ngunit hindi pa rin niya makita si Mila kahit saan man. Habang iniisip niya ito, mas nagsimulang lumabas si Gerald sa malamig na pawis. Napagpasyahan ni Gerald na bumalik sa car shop upang makita kung maaari niyang may-on ang kanyang cellphone. Makalipas ang ilang sandali, kinaya niya ang kanyang cellphone. Tulad ng inaasahan, maraming tawag sa telepono si Mila at nagpadala ng maraming mga text message sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang cellphone ay naka-off sa oras na iyon. Dali-daling ibinalik ni Gerald ang tawag nito ngunit napagtanto niyang naka-off na ang cellphone ni Mila. Ano ang nangyayari? Hindi na napigilan ni Gerald ang kanyang kalungkutan. Sinubukan niyang tawagan ang bahay ni Mila ngunit napansin niyang hindi rin siya umuwi. Tiyak na may nangyari. Biglang itinaas ni Gerald ang kanyang ulo. Ang mga bagay ay tila medyo hinala. Ginoo. Wilson, kilala mo ba ang manager ng milk tea shop? Gusto kong tingnan ang recording ng surveillance camera. Kailangan nating magmadali. Agad na bumangon si Gerald. Si Wilson ay natigil ni Gerald sa buong oras matapos siyang bumalik sa car shop. Nang napagtanto niyang maaaring nagkagulo ang kasintahan ni Gerald, palagi siyang nakapaa. Tumango si Wilson nang bulalas niya na kilala niya ang manager. Mabilis niyang dinala si Gerald sa milk tea shop. Matapos tignan ang pag-record ng surveillance camera, dahan-dahang sinisimulan ito ni Gerald. Ang lahat ay nangyari mga 2 oras na ang nakakalipas. Matapos bumili ni Mila ng milk tea at lumabas sa shop, napagtanto niyang wala na si Gerald. Dali-dali niyang sinubukan na tawagan si Gerald ngunit natuklasan na naka-off ang cellphone ni Gerald. Sabik na sabik si Mila. Nag-squat siya sa tabi ng kalsada habang naghihintay siya ng 10 minuto, ngunit hindi na bumalik si Gerald. Sa ilang minutong iyon, biglang huminto ang isang itim na pasat sa tabi mismo ni Mila. Isang batang lalaki na may takip ang lumabas sa sasakyan. Ikaw ba si Mila? Nakangiting tanong ng binata. Bahagyang tumango si Mila habang sinabi, at ikaw? Ako ay isang driver ng taxi na ipinadala dito ni Gerald o G. Crawford. Pinakiusapan niya ako na sunduin ka. Kailangan niyang umalis ng mas maaga dahil mayroon siyang emergency sa bahay. Pinakiusapan niya ako na ibalik ka sa Paradiseville. Ngumiti ang lalaking may suot na taluktok na takip habang nagpapaliwanag.
Pagkatapos ay mabilis siyang lumingon upang mapagmasdan ang kanyang paligid habang pinagmamasdan niya ng mabuti ang direksyon ng moat. Oh salamat. Tatawagan ko ulit si Gerald. Bakit napapatay ang kanyang cellphone, nagtataka ako. Sa hindi pag-aalinlangan, walang alinlangan si Mila sapagkat alam ng lalaki ang pangalan ni Gerald at kilala pa niya ang kanya. Hindi alam ni Mila kung ano ang ginagawa ng pamilya ni Gerald, ngunit mula nang nagmamadali siyang umalis, kung ganun dapat may lumabas. Tumawag siya para sa isang sasakyan upang pauwiin siya dahil dapat siyang mag-alala sa kanya. Bilang karagdagan, alam ng lalaking ito na siya ay nakatira sa Paradiseville. Sa pagtingin sa lahat ng mga tamang karatulang ito, dapat si Gerald ang nagsabi sa kanya nito. Walang pag-aalinlangan si Mila tungkol sa mga ito. Gayunman, medyo hindi pa rin nakakaramdam ng pakiramdam si Mila dahil hindi niya makontak si Gerald man lang. Sinubukan niyang tumawag ulit ng maraming beses ngunit hindi niya nakayaang makalusot sa kanyang cellphone. Miss Mila, aalis na ba tayo? Kailangan kong pumili pa ng ibang customer. Tinimok ng driver. Oh, aalis na ako. Pwede mo muna akong pauwiin. Sumakay si Mila sa sasakyan dahil ayaw na niyang maghintay pa ng katabi. Medyo galit ang naramdaman niya kay Gerald. Bakit? Bakit ganun lang siya umalis? Hindi man lang niya inabala na tawagan siya. Naisip ba niya na hindi siya makakatawag para sa isang taxi mismo? Mga 10 minuto pagkatapos umalis ang sasakyan. Naglakad si Gerald papunta sa milk tea shop na nakasuot ng basang damit. Tumigil ka na. I rewind ang screen. Mag-zoom in sa mukha ng driver. Sigaw ni Gerald nang makita ito. Ang may-ari ng milk tea shop ay hindi alam kung sino ang taong ito ngunit hindi siya naglakas loob na tanggihan ang isang kahilingan dahil ang isang tagapamahala na tulad ni G. Wilson ay tinatrato din siya ng labis na respeto. Sinunod niya ang mga tagubili ni Gerald at binalik niya ang video bago mag-zoom sa mukha ng driver. Maingat na tinitigan ni Gerald ang mukha ng driver. Ang labi ng kanyang takip ay hinaila pababa at may bahagyang strobel sa paligid ng kanyang bibig. Sa kabila nito, makikilala pa rin ni Gerald ang tao. Siya yun. Kabanata 135. Nigel. Habang nag-zoom in sa screen si Gerald at kinakalikot ng kaunti, ang taong ipinakita sa larawan ay walang iba kundi si Nigel mula sa pamilyang Fisher. Gaano man katindi ang pagsubok ni Nigel na magkaila, hindi niya kailanman maloloko si Gerald dahil sa ngiting palaging nasa mukha nito. Mula sa simula, si Nigel ang nag-uudyok at ang direktang sanhi ng paghihiwalay nina Gerald at Xavier. Bukod dito, nang napunta sila sa Emperor Karaoke Bar pagkatapos ng birthday party ni Noemi, si Nigel din ay nanatili sa kanya. Dahil sa galit, tumawag si Gerald kay Zack para humingi ng tulong upang turuan si Nigel ng leksyon. Sa sandaling malaman ng kanyang kapatid na babae tungkol sa bagay na ito, hindi lamang niya itinuro kay Nigel ang isang aralin. Sa halip, ginawa niyang nalugi ang buong pamilya Fisher. Sa wakas, dinala si Nigel sa pasukan ng Mountain Wayfair Entertainment. Mula pa noong araw na iyon, ang pamilyang Fisher ay ganap na nawasak. Kailangan nilang ibigay ang Grand Marshal Restaurant at ang restaurant ay pinamamahalaan na ngayon ng pamilyang Ziegler. Tulad din ng isang gabing iyon, si Nigel ay naging isang tagapayat mula sa isang mayamang pangalawang henerasyon, bilang karagdagan sa naka-out na siya sa ganitong paraan bago pa niya malaman kung anong nangyayari. Ngunit ngayon, bakit kinidnap ni Nigel si Mila? Natarante si Gerald. Paimpal ba niyang kinidnap siya upang maitim sa kanila ang isang halaga ng pera? Gayunpaman, nang tingnan niya ang sitwasyon, tila hindi ganoon. Maliwanag na may sinabi siya kay Mila at sa wakas ay nakumbinsi niya si Mila bago siya pumayag na sumakay sa kanyang kotse. Napansin din ni Gerald ang isa pang detalye. Nang kinakausap ni Nigel si Mila, ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin patungo sa direksyon ng moat kung saan siya naroroon. Para bang alam niya at nag-aalala na biglang bumalik si Gerald, nangangahulugan ba ito na matagal na itong pinaplano ni Nigel? Inaagaw ba niya si Mila dahil sa kanya? Kung nalaman ni Nigel sa paglaon na ang kanyang pamilya ay ganap na nasira dahil sa kanya, tiyak na may katuturan para sa Nigel na gumanti laban sa kanya. Hindi alintana kung ano ito, kung ano ang pinakasigurado ni Gerald ay nasa panganib si Mila. Matinding peligro. Pinag-isipan ng mabuti ni Gerald ang tungkol sa mga sukli. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Gerald. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero. Hihihi. Gerald. Ay teka, hindi tama iyan. Dapat ay tawagan kita bilang G. Crawford sa halip. Naaalala mo pa ba ako? Isang walang malasakit at mayabang na tinig ang pumutok mula sa kabilang dulo ng tawag. Nigel, ikaw talaga. Agad na nakilala ni Gerald ang boses nang marinig niya ito. Tama iyan. Paano hindi inaasahan, isang malaking pagbaril tulad ng maaalala mo ang isang tulad ko? Hahaha, ito ay parang isang drama talaga. Gerald, noon simpleng akala ng lahat na ikaw ay walang iba kundi isang mahirap. Pero ano?
Ikaw talaga ang mayaman at maimpluwensyang batang master na nagmamay-ari ng buong Mayberry Commercial Street. Akala ko dati ay talagang nakakabulish si tatay ngunit nagtatrabaho lang siya para sa iyo. Kung hindi dahil sa akin na marinig ng palihim na tumawag sa iyo si Zack ng balak kung gumanti laban sa kanya, hindi ko maisip na ikaw ang sumire sa aking pamilya sa isang tawag lang sa telepono. Ngunit, G. Crawford, bakit mo ito hahawak laban sa akin kung ikaw ay yaman at napakalakas na? Oo, ako ang nagtanong kay Yuri na agawin sa iyo ang kasintahan mo. Mali ito sa akin. Ngunit pagkatapos, sinira mo ang aking pamilya at iniwan mo ako nang wala. Hindi mo ba naisip na masyadong malupit ka? Narinig ito, sumagot si Gerald, alam mo naramdaman ko na ako ay medyo malupit at walang puso sa oras na iyon, ngunit ngayon ay hindi ko na iniisip ngayon. Nigel, kung ano man ito, nasa pagitan tayong dalawa. Inosente si Mila. Pakawalan mo siya. Pupunta ako sa iyo kung nasaan ka man ngayon at sasang-ayon ako sa anuman sa iyong mga tuntunin o kondisyon. Hehe. Gerald, ikaw ay talagang isang mapagmataas na asno. Ikaw ang pangunahing target ko. Orihinal na binalak kitang hampasin ng kotse ko upang pareho tayong mamatay. Sa isang pangalawang pag-iisip, nakaramdam ito ng sobrang pagbubutas. Ano pa, mayroon akong katabing magandang dalaga sa tabi ko ngayon. Sulit talaga ito. So Gerald, girlfriend mo siya. Nais mo bang makinig sa kanyang tinig ngayon? Gerald, dapat hindi ka pumunta dito. Siya ay isang baliw. Huwag kang punta. Sub, hikbi, sigaw ni Mila at sumigaw sa telepono. Lalong nabalisa si Gerald. Bagaman simpleng nagpapanggap siyang kasintahan ni Mila, kasama pa rin niya si Mila hanggang ngayon. Ang dahilan kung bakit inagaw ni Nigel si Mila ay dahil gusto niyang gumanti sa kanya. Lahat ay lahat dahil sa kanya. Gerald, kung nais mong isave ang iyong kasintahan pagkatapos ay dapat mong dumating at makita ako sa hindi natapos na gusali sa timog ng lungsod. Huwag makipag-ugnay sa Zack. Wala namang silbi. Kung may dumating pa, saka ako mapapahamak kasama ang kasintahan mo. Halika at tingnan ako sa loob ng isang oras. Tumigil si Nigel kaagad matapos niyang magsalita. Namutla si Gerald. Para bang nahulaan niya ng tama ang lahat. Ang kanyang pagkakakilanlan ay nalik at naakit niya ang atensyon ni Nigel. At tingnan kung saan ito dinala sa kanya, si Nigel na wala ng kaisipan sa pag-iisip ay naglulunsad din ng paghihiganti laban sa kanya. Sigurado si Gerald na ang taong ito ay may kakayahang gumawa ng kahit ano ngayon. Kung titingnan ang sitwasyon, hindi sapat na umasa sa kanyang sariling lakas upang malutas ang bagay na ito, kailangan niyang hanapin si Zack upang matulungan niya itong makabuo ng solusyon. Mabilis na tinawag ni Gerald si Zack at pinunan siya. Sineryoso ni Zack ang bagay na ito. Kabanata 136. Inakbayan pa siya ni Zack ng paulit-ulit na maghintay para sa kanya upang mapag-usapan pa nila ang mga bagay nang dumating siya. Sinabi niya kay Gerald na huwag munang kumilos ng madali. Hindi kayang makita ni Zack na mawala ito kay Gerald sa puntong ito. Kung nangyari iyon, dapat na magbitiw si Zack. Hindi, mas masahol pa mas gugustuhin niyang mamatay. Tumambay si Gerald bago pa matapos ang pagsasalita ni Zack. Dali-dali siyang bumalik sa car shop kasama si Wilson. Sinabi niya kay Wilson na maghintay para sa Zack na dumating dito. Sinabi niya na kailangan muna niyang umalis. Oh, hindi ba yun si Gerald? Ay nako, siya talaga yun. Ano ang ginagawa niya sa Lamborghini car shop? Narinig ko na ang tindahan ay kumukuha ng ilang mga kinatawan ng benta sa ngayon. Sinusubukan ba niyang mag-apply para sa trabaho? Hindi ba niya alam na ang shop ay may napakataas na mga kinakailangan para sa kanilang sales representative? Oo, tingnan mo siya. Kahit na nanalo talaga siya sa loto, mayroon pa siyang napakahirap na ugali. Nakakasakit sa mga tao na tumingin lang sa kanya. Hindi inaasahan ang presensya ni Gerald. At naririnig na niya ang panunuya nila na nakadirekta sa kanya. Nararamdaman ni Gerald na lahat ng gulo sa loob. Paimpal siyang sumulyap sa direksyon nila. Si Quentin at ang kanyang kamag-aral si Howard. Pareho silang may kasamang magandang kasintahan habang nakatingin sa mga kotse. Upang maging mas malala pa, ang dalawa na sumusunod sa likod ay walang iba kundi sina Nathaniel at Quinn mula sa parehong guro bilang siya sa universidad. Hahaha. Nagsasalita tungkol sa Diablo. Pinsan, sinabi mo sa akin na si Gerald ay naging maasim para sa iyo dati. Dapat sinabi mo sa akin na ang tao ay sa kanya saka ko sasabihin sa iyo ang lahat tungkol sa kanyang kwento. Natawa si Nathaniel habang kausap si Howard. Ayan yun. Hindi lang ikaw pinsan. Sa katunayan, medyo matagal na rin akong nabighani kay Gerald. Nakuha na ni Quinn si Nathaniel sa oras na ito. Nakilala niya si Howard sa pamamagitan ni Nathaniel at pagkatapos natural na nakilala rin niya si Quentin. Ang kanyang mga patutunguhan ay hindi lamang lumawak ng kaunti. Ilang sandali habang kumakain siya kasama si Victor at ang iba pa, nalaman niya na talagang mayaman si Gerald.
Sa una, si Queen ay labis na tinukso ng inaasam-asam at siya pa ang gumawa ng pagkusa upang subukan at makuha ang kanyang pabor. Handa pa nga siyang dalhin si Gerald upang magbukas ng silid at magpalipes ng gabi. Hindi siya pinansin ni Gerald ng tuluyan at napagod sa pag-iisip ni Queen ng medyo matagal. Hanggang sa huli pa lamang nang makatanggap siya ng paanyaya na dumalo sa isang pagdiriwang mula sa Nathaniel. Iyon ay kapag nakilala ni Queen sina Howard at Quinten at naramdaman niya na parang siya ay tumapak sa isang bagong mundo. Ito ba ang tunay na mayamang pamayanan ng pangalawang henerasyon? Para kay Gerald na nagwagi lang sa loto, wala siyang iba kundi isang pangit at karimari-marim na sideline. Malamig na tinitigan ni Quinten si Gerald sa buong oras. Sinabi niya pagkatapos, marahil ay natapos na niya ang paggastos ng halos lahat ng kanyang pera. Iyon ang dahilan kung bakit desperado siya upang maghanap ng trabaho ngayon. Hahahahuwag na tayong magulo tungkol sa kanya. Ipagpatuloy nating pag-usapan ang tungkol sa Reventen na ito. Lahat sa kanila ay napalibutan ng bagong ayos na Lamborghini Reventon habang nilalasap nila ito ng mabuti sa pulgada. Ang naiisip lang ni Gerald ay si Mila, labis siyang nag-aalala at balisa. Kaya paano siya marahil ay maaabala tungkol sa kanila sa lahat. Wala siyang oras upang bigyang pansin ang kanilang pangungutya. Beep, beep, 2 beep. Tinulak ni Gerald si Queen palayo sa pintuan ng kotse at dali-daling pumasok sa sasakyan niya pagkatapos ay binago niya ang makina at nag-zoom out kaagad sa shop. Natigilan si Quinten at si Queen na magmumura kay Gerald ay nabante din. Sa madaling sabi, napatahimik silang lahat sa kanilang patuloy na pagtitig. Inilayo lang ni Gerald ang kotse. Ito ang sasakyan ni Gerald. Paano ito magiging posible? Pakiramdam ni Queen ay parang nasample lang siya sa mukha niya. Tingnan mo, nagnakaw lang ng kotse ang lalaking yun. Sigaw ni Queen. Magbigay ng mga tagubili na isasara ang aming shop ngayon. Lahat ng mga empleyado na nagtrabaho ng mas mababa sa 5 taon ay magbabakasyon at maaari silang umalis kaagad. Ang ilan sa mahahalagang mga sakop ni G. Crawford ay maaabot sa anumang oras sa lalong madaling panahon. Si Wilson ay hindi nagbigay ng pansin kay Queen o Quinten ngunit simpleng ibinigay niya ang kanyang mga tagubilin sa kanyang kalihim. Agad na nagtatrabaho ang kalihim. Si Quinten at ang iba pa sa kanila ay nakatulala pa rin sa oras na ito. Break. Isang biglaang emergency preno ang tunog na screech mula sa labas ng shop. Mahigit 100 Rolls-Royce Phantom ang nakalinya sa harap ng pasukan ng car shop. Sa sandaling iyon si Zack ay lumabas ng kotse bago sumugod papunta sa shop. Kabanata 137. Zack. Tio Zack. Nagulat si Quinten nang makita niya si Zack dito. Kitang-kita niya ang ekspresyon ng mukha ni Zack sa oras na iyon at hindi siya naglakas loob na sumulong upang kamustahin siya. Si Quinten ay hindi pa rin ganap na nakakakuha ng kanyang pandama at pagpipigil sa pagkabigla na nasaksihan niya ngayon lang. Ginoo, Lyle. Pinati siya kaagad ni Wilson. Kumusta mga bagay? Nasaan si G. Crawford? Nagmamadaling tanong ni Zack. Ginoo, dumaan muna doon si Crawford. Natatakot siyang malate siya. Nagmamadaling sabi ni Wilson. Hindi maganda yan magmadali, dalhin mo ako sa lugar na pupuntahan ni G. Crawford. Hindi mahalaga kung ano, walang masamang maaaring mangyari kay G. Crawford ngayon. Habang nagsasalita si Zack, tinatawagan na niya ang kanyang mga tauhan habang papalabas siya ng pintuan. Kasabay nito, nagpadala din muna si Zack ng isang text message kay Gerald bago maingat na kumuha ng isang makina na may pulang pindutan at pinindot ito. Tuldok-tuldok. Si Quinten, Queen at ang iba pa ay natigilan. Ano? Crawford. Mr. Crawford. Paano nila hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito? Ang G. Crawford na tinukoy ni Zack ay tila walang iba kundi si Gerald. Si Gerald ay si G. Crawford. Si G. Crawford ay si Gerald. Nagulat ang lahat. Paano hindi nila naririnig ang kasumpa-sumpa na pangalan ni G. Crawford sa Mayberry Commercial Street? Ang kanyang dakilang pangalan ay naging usapan ng bayan sa puntong ito. Walang naisip na posible ito. Oo. Nang pumasok si Gerald sa car shop mukhang balisa siya. Bukod dito kahit na nilalapastangan nila siya, hindi sila pinansin ni Gerald ng tuluyan at nagmaneho lang siya. At ang Lamborghini Reventon. Iyon ang kotse ni Gerald. Kung naisip nila muli ito, nag-host si Gerald ng isang piging sa isa sa pinakamahal na silid sa Wayfair Mountain Entertainment. Siya ay naging labis na labis. Paano hindi nila alam? Si Gerald ay si G. Crawford. Halos mapaupo si Quinten sa lupa. Hindi pa rin siya makapaniwala at tinanong niya ang sales consultant sa gilid, ang Mr. Crawford na tinutukoy ni G. Wilson at G. Lyle ay tinawag na Gerald Crawford. Siya ang nagmamay-ari ng kotse na pinatakbo niya ngayon. Tumango ang consultant ng benta bago siya sumagot, oo, hindi mo ba siya kilala? Nakaramdam siya ng kaunting kakaiba habang tinanong niya ang huling tanong.
Pagkatapos ng lahat, labis siyang nagulat na ang pangkat ng mga tao na ito ay talagang naglakas loob na kausapin si G. Crawford sa paraang iyon. Nauna niyang naisip na posibleng mas malakas pa sila kumpara kay Gerald. Bilang isang resulta, hindi nila alam ang anuman tungkol sa pagkatao ni G. Crawford. Oh my God! Si Quentin ay lubos na natigilan sa sandaling ito. Si Queen ay may mas pilit pa ring ekspresyon sa mukha. Ang taong minamaliit niya at minamaliit ay talagang isang tao na hindi niya may kumpara kahit kailan. Sa pagkakataong iyon, si Queen at ang kanyang pangkat ng mga kaibigan ay ulap ng maraming damdamin at nais lamang nilang mawala at mamatay. Alam mo kung ano, bakit hindi tayo pumunta at tingnan? Marahil mayroong dalawang tao na may magkatulad na pangalan. Halos magkasabay na nauutal sina Howard at Nathaniel. Malinaw na sila ay nasa pagtanggi pa rin sa sarili at hindi pa nakaharap sa realidad. Okay, sang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. Bilisan mo. Kung hindi man, hindi kami makakahabol sa kanila. Pinunasan ni Quinton ang kanyang malamig na pawis bago siya nagmadali upang kunin ang sasakyan niya kasama si Howard. Sa kabilang banda, tinatapakan ni Gerald ang kanyang mga accelerator na parang baliw. Tumaan pa siya sa isang dosenang pulang ilaw. Hindi nagtagal, sa wakas ay nakarating siya sa hindi natapos na lugar ng konstruksyon tulad ng nabanggit ni Nigel. Ito ay baog na at mayroon lamang isang dosenang mga sahig na itinayo sa gusaling ito bago ang proyekto ay inabandona dahil sa ilang mga isyu sa pundasyon. Ang intersection ng mga ilog na sanga ng moat sa Mayberry City ay direkta sa likod ng block ng mga gusaling ito. Napakabilis ng ilog nito. Ang pundasyon ng gusaling ito ay orihinal na medyo isang distansya ang layo mula sa ibabaw ng ilog. Gayunpaman, dahil sa pagguho ng lupa, ang bangko ng tubig ay halos direkta sa ibaba ng gusali ngayon. Sa makatuwid, naging mapanganib at kailangan nilang ihinto ang pagtatayo ng gusaling ito. Nakita na ni Gerald ang lugar na ito sa balita dati. Gerald, hindi ko inaasahan na darating ka kaagad. Isang boses ang biglang umalangaw mula sa tuktok ng gusali. Ito ay si Nigel, na nakatingin sa baba ni Gerald mula sa isang rurok. Napuno ng galit si Gerald at nanatiling tahimik. Sa halip, simpleng tumakbo siya sa tuktok ng gusali. Si Nigel ay nakasuot pa rin ng isang may taluktok na takip ngunit sa oras na ito ay parang mas madilim siya. Siya rin ay walang alinlangan na mas malakas. Nakasuot siya ng balbas na balbas at mukhang barbaric. Katabi niya si Mila. Nakatali siya ni Nigel ng mahigpit at tinatakan pa niya ang kanyang bibig gamit ang isang duct tape. Woo! 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 Napailing na umiling si Mila habang nakatitig kay Gerald. Sinusubukan niyang sumigaw, bakit ang tanga mo? Anong ginagawa mo dito? Bilisan mo, umalis ka na. Kabanata 138. Kung pakawalan mo siya, bibigyan kita ng mas maraming pera hanggat gusto mo. Marihing sabi ni Gerald. Hahaha, pera. Gerald, naiisip mo ba talaga na malulutas ng pera ang lahat? May sasabihin ako sa iyo. Ayoko sa pera ngayon. At syempre, ikaw Gerald, ay higit pang binabalaan kaysa sa pera. Ayoko ng ibang bagay kaysa sa buhay mo ngayon. Ito ay maaaring hindi mukhang ang pinakapalabas na paraan ng paghinto, ngunit hindi mahalaga basta't masaya ako at nasiyahan. Gerald G. Crawford. Noong nakikipag-chat ako sa kasintahan mo kanina, napagtanto kong hindi alam ng kasintahan mo ang tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Naramdaman ni Gerald na ang taong tinitingnan niya ngayon ay isang kumpletong pervert na nawala na ang lahat ng kanyang pandama at katwiran. Ang Nigel na dating labis na mayaman, mayabang at nangingibabaw ay palaging nasisiyahan sa pagyatek sa ibang tao. Ngunit ang kawalan ng pera ay talagang nag-uudyok sa kanya upang pumunta sa isang matinding hakbang. Mila, may sasabihin ako sa iyo ngayon. Ang taong nakatayo sa harap mo ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ang pinakamayamang tao sa Mayberry City. Hindi, maaari pa ring maituring siyang pinakamayamang tao sa buong bansa. Ang buong Mayberry Commercial Street ay pagmamayari niya, Gerald. Nanlaki ang mga mata ni Mila sa pagkataranta nang marinig niya ito. Gumagawa na siya ng sarili niyang mga pagpapalagay bago ito, ngunit hindi talaga niya inaasahan na totoo ito. Sa nasabing iyon, si Gerald ang tumulong sa kanyang pamilya sa lahat ng ito. Nigel, seryoso kung pinapayuhan ka na bitawan mo siya ngayon. Kung pakawalan mo siya, maaari akong mag-alok sa iyo ng isang kabuuan ng pera. Kung hindi man, tiyak na pagsisisihan mo ito. Nanghihinayang. Hahaha Gerald, akala ko dati na may magagawa ako basta may pera ako pero sa ngayon, ipapakita ko sa iyo na ang pera ay hindi lahat. Imposibleng palayain ko siya ngayon. Hahayaan mong panoorin mo siyang mamatay sa harap ng iyong sariling mga mata. Kapag natapos na siyang magsalita, tuluyan ng hindi na kontrol ang Nigel. Hinawakan niya si Mila at tinangka na kanal siya pababa ng gusali. Biz. 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 Isang malakas na dagandong ang biglang tumusok sa kalangitan.
Kinakabahan at na-stress, nanlaki ang mga mata ni Nigel habang nagmumukha siyang hysterically. Kahit si Gerald ay nagulat din. Humigit kumulang 20 hanggang 30 mga helikopter ang lumabas sa labas ng gusali. Nagsimula ang mga helikopter sa paligid ng buong gusali. Mabilis silang nagbuga ng malalaki at nakakabit na mga lambat ng sabay-sabay. Ito ay medyo isang palabas. Kung may makatingin dito, malinaw na kung may tumalon mula sa gusali, diretso lamang silang mahuhulog sa safety net. Gerald, ikaw. Halos samukha si Nigel ng isang bibig ng dugo pagkatapos mapanood ang eksenang ito. Ang pera ay hindi lahat. Sa wakas naintindihan ni Nigel ang pahayag na ito. Nais niyang gamitin ang mga salitang ito upang patunayan ang kanyang punto kay Gerald na siyang nangungunang mayaman na pangalawang henerasyon. Ngunit lampas sa kanyang inaasahan na magagawa ito ni Gerald. Mahigit sa 200 ng mga helikopter. Mga 20 minuto na lamang mula nang dumating si Gerald at halos 40 minuto lamang mula nang tawagan niya si Gerald. Paano niya napakilos ang napakaraming mga helikopter? Kahit na tumalon siya ngayon, mahuhulog lamang siya sa net. Hindi siya maaaring mamatay kahit gusto niya. Nagulat din si Gerald. Hindi niya inaasahan na ang text message na natanggap niya mula kay Zack ay magiging kapaki-pakinabang. Ginoo Crawford, huwag maging mapusok. Kailangan mo lang siyang antalahin ng 30 minuto. 30 minuto lang at magiging maayos ang lahat. Si Zack ay palaging isang napakamay kakayahan at matatag na tao. Walang dahilan para magsinungaling siya sa gayong isang kritikal na punto ng oras, kaya natural na naniwala siya kay Gerald, mahigit sa 40 minuto na ang lumipas mula nang dumating si Gerald. Si Gerald ay hindi isang taong malambing sa puso. Ngunit nang sinabi ni Zack na magiging maayos ang lahat, hindi talaga niya inaasahan na magpapadala siya rito ng 20 mga helikopter. Nagulat si Gerald sa ganoong kaguluhan. Doon pa lang sumigaw ng malakas ang nakatulala na si Nigel at diretso siyang nahulog sa lupa habang ang katawan niya ay hindi napigilan. Namula ang mata niya nang masilipan lang niya si Gerald na may hindi kasiyahan na mukha. Isang helikopter ang sumunod sa rooftop habang si Zack ay nagmamadaling tumalon mula sa helikopter. Ginoo Crawford, dapat ay naranasan mo ng takot. Nagmamadaling bulalas ni Zack. Medyo gulat na gulat talaga siya. Sa kabila nito, mabilis na kinalas ni Gerald at nilaya muna si Mila. Lumapit kay Zack, tinanong niya, Zack, ikaw ba ang nagpakilos sa lahat ng mga helikopter na ito? Nagulat si Gerald. Oo, ginamit ko ang mga espesyal na mapagkukunan ng suporta ng pamilya. Natatakot ako na makaranas ka ng isang aksidente o isang mas masahol pa ngayon, G. Crawford. Sinasabi na G. Crawford, sa palagay ko talaga na tungkol sa oras na nalaman mo ang tungkol sa totoong potensyal at kapangyarihan ng iyong pamilya. Isaalang-alang ito ang aking huling gawa ng paglilingkod para sa iyo. Sagot ni Zack na may malungkot na ngiti. Kabanata 139. Matagumpay na nasadyop sina Gerald at Mila nang walang pagdurusa. Tungkol naman kay Nigel, dinala siya at ibinigay sa mga awtoridad. Sa baba hinimok na nina Quentin at Howard ang lahat ng kasama nila sa eksena. Lalo silang nagulat nang makita nila ang naglahad sa harap nila. Ang tanging nagawa lang nila ay tumayo pa rin sa lugar. Ito ba ang kapangyarihan ni G. Crawford? 20 dosenang mga helikopter. Zack, ano ang ibig mong sabihin doon? Huling pagkilos mo para sa akin. Gulugad na natigilan si Gerald sa huling pangungusap ni Zack. Nais niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanyang sariling pamilya ngunit tila parang nagpaalam na sa kanya si Zack. Oo, G. Crawford. Ang makina na ito ay isang espesyal na instrumento sa grado ng suporta na ginagamit upang suportahan ang pamilya. Nag-aalala ako tungkol sa iyo ngayon at iyon ang dahilan kung bakit ko ginamit ang mga espesyal na mapagkukunan. Kahit na ang lahat ng mga helikopter ay lahat na malayo ang layo mula sa Nigel, hanggat may sinusubukan siyang gawin, siya ay napapasuko kaagad. Ang pangkat ng mga miyembro ng koponan na ito ay nakabalangkas at nakapag-isip ng hindi kukulangan sa 10 mga solusyon para sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ngunit dahil na isaaktibo ko ang mga espesyal na mapagkukunan, nangangahulugan din ito na naging seryoso akong nagpabeya. Sa makatuwid, mapipilitan akong ibigay sa aking pagbibitiw. Naiinis na sabi ni Zack. Gayunpaman, walang mga palatandaan ng panghihinayang sa kanyang mukha talaga. Labis na masamang pakiramdam ni Gerald tungkol sa buong sitwasyong ito, pagkatapos ng lahat, isinasaalang-alang ang lahat, nagsimula ang lahat ng ito dahil sa kanya. Tama ang sinabi ng ate niya sa umpisa. Kung siya ay yapak sa isang tao, kung gayon kailangan niyang yapakan ang tao sa punto na hindi na niya muling makakabangon. Hindi niya ito naintindihan sa oras na iyon. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ang pinakamahusay na patunay. Hindi niya tuluyang nalutas ang bagay na kinasasangkutan ni Nigel. Matapos malaman ni Nigel ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, nagsimula siyang gumanti laban sa kanya sa pamamagitan ng pagkilos ng di makatuwiran.
Bagaman ang bagay na kinasasangkutan ni Nigel ay nalutas na ngayon, nakaramdam pa rin siya ng kaunting trauma nang isipin niya ito. Kung hindi siya nakapagtagal ng ilang oras pagkatapos ay si Mila ay magdusa ng isang inosenteng kamatayan dahil sa kanya. Hindi mahalaga kung ano ito, naidamay pa rin si Zack sa bagay na ito at napilitan siyang magbitiw. Zack, okay lang, kakausapin ko ang aking kapatid tungkol dito. Sagot ni Gerald. Nagkataon na nagsasalita siya, biglang nakatanggap ng tawag sa telepono si Gerald mula sa kanyang kapatid na si Jessica. Kuya, kumusta ka? Labis kang nabigla. Ang nababahala na tinig ni Jessica ay tumusok sa kabilang dulo. Ate, paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na ito kaagad? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tumawag ka na para sa espesyal na suporta kaya paano ko maaaring hindi malaman tungkol dito? Dapat kang maging mas maingat at mag-ingat kapag hinawakan mo ang iyong mga gawain sa hinaharap. Nakuha ko na. Nga pala, sis, pwede bang payagan si Zack na manatili? Kung sa bagay, sinusubukan lang niya akong iligtas. Tanong agad ni Gerald. Imposible. Hindi niya natapos ang gawaing naatasan ko sa kanya. Ayon sa mga patakaran ng pamilya, kailangan niyang magbitiw sa tungkulin at umalis kaagad. May responsibilidad siyang isave ka kahit na ibigay niya ang kanyang buhay upang magawa ito. Sumagot si Jessica sa isang galit na tono. Naririnig ni Zack na nakatayo sa tabi ang usapan ni Gerald. Habang siya ay lubos na nagpapasalamat kay Gerald, hindi siya galit na marinig ang mga salita ni Jessica at naging galang pa rin sa kanya. Oo, lahat ng mayroon siya ngayon ay ibinigay sa kanya ng pamilyang Crawford. Bukod dito, ang pamilya Crawford din ang nagligtas ng kanyang buhay sa nakaraan at dinala siya sa kinatatayuan niya ngayon, kahit na, hindi niya buong nagampanan ang responsibilidad na protektahan ang batang Panginoon ng pamilyang Crawford. Hindi niya tuluyang natanggal ang lahat ng mga potensyal na banta. Ito ay isang seryosong paglabag sa responsibilidad sa bahagi ni Zack. Sa gayon, kahit hindi ko na magamit ang Zack, kung nais mong kunin siya, magagawa mo siyang direktang magtrabaho para sa iyo. Ang mga alituntunin ng pamilya ay hindi nakasaad na hindi ka maaaring magparehistro muli sa isang tao. Tila naunawaan ni Jessica ang pagkakasala na naramdaman ng kanyang nakababatang kapatid dahil mawawalan ng trabaho si Zack dahil sa kanya. Sa makatuwid, nakaisip siya kaagad para sa kanya. Talaga. Natutuwa si Gerald nang marinig ito. Oo, ngunit ang premise ay nakailangan mong magpatakbo ng iyong sariling negosyo. Kung hindi man, hindi siya makakabalik upang magtrabaho para sa pamilyang Crawford. Matapos mong mag-set up ng iyong sariling kumpanya, mahihiling mo kay Zack na manatili at magtrabaho para sa iyo o tulungan ka kung nais mo siya. Perpekto iyan. Sa wakas ay nalutas ni Gerald ang pakiramdam ng pagsisisi sa sarili at pagkakasala na barado sa loob. Kasabay nito, labis na nagpapasalamat si Zack kay Gerald. Ginoo Crawford, marami siyang nais sabihin, ngunit dalawang salita lamang ang maaaring lumabas. Gayunpaman, sinadya ito ni Zack mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Talagang hindi ito kailangang gawin ni G. Crawford. Hindi ito kinakailangan, ngunit si G. Crawford ay talagang naglalabas para sa isang tulad niya, hindi talaga alam ni Zack kung paano niya magagawang bayaran ang utang na ito. Mula ngayon si Gerald ay ang direktang boss ni Zack. Habang sumunod si Zack sa likuran ni Gerald, sinimulan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa ilang mga bagay sa kanyang pamilya. Gerald, may ilang mga tao na nakanguso sa silong. Nahuli na natin sila. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Isang lalaking nakasuot ng itim ang lumapit. Sige na nga, pumayo tayo doon at tingnan. Tumango si Gerald. Sa baba, hayaan mo na tayo. Classmate namin ni Gerald. Hindi mo kami mapatay. Umiyak si Nathaniel habang sumisigaw ng malakas. Kabanata 104 na po. Ang senaryo ngayon ay sobrang nakakaintindi lamang at siya ay talagang natatakot na papatayin sila ng pangkat ng mga tao. Sakto. Alam mo bang halos naging kasintahan ko si Gerald? Paano mo ako tinatrato ng ganito? Sigaw din ni Queen. Nang makita nila ang pangkat ng mga respetadong tao na nag-cluster sa paligid ni Gerald kanina sa tuktok ng gusali, laking gulat na gulat nila. Si Quinton at Howard ay natahimik sa buong panahon habang ang kanilang mga mukha ay mapatlas sa takot. Pakawalan mo sila, sabi ni Gerald habang naglalakad pababa. Narinig mo siya. Hiniling niya sa iyo na pakawalan mo kami. Sigaw ni Queen. Si Gerald ay talagang si G. Crawford mula sa Mayberry Commercial Street. Siya ang G. Crawford na nagmamay-ari ng buong Mayberry Commercial Street. Siya ay sobrang kamangha-mangha. Ang buong nakakagulat na ibunyag na ito ay sobrang nakakagulat. Malapit nang maabot ni Queen ang kanyang maximum na limitasyon. Gerald. Palagi kong alam na iba ka kumpara sa kanila. Nagkamali ako noon. Palagi kong nais na makuha ang iyong atensyon at iyon ang dahilan kung bakit kita pinagtutuya dati. Sa katunayan, ginagawa ko lang ito dahil gusto kita ngunit hindi mo man lang ako nagustuhan.
Patuloy na sinisiksik ni Queen na i-flatter si Gerald habang sumugod ito sa harapan niya. Nararamdaman ni Gerald na gumagapang sa buong katawan niya nang marinig niya ang mga sinabi nito. Fuck! Ang uri ng paliwanag na ito ay napakahusay, tama. Noon pa man ay iniinis at kinukutya niya ito dahil gusto niyang makuha ang atensyon nito. Ginoo Crawford. Sina Quinton, Howard at pareho ng kanilang mga bagong kasintahan ay biglang gumalang kay Gerald ng bigla. Gaano sila kagalang-galang na maging. Ito ay sa punto na ang anumang hihilingin sa kanila ni Gerald na gawin, handa nilang gawin ito ng buo. Maaari niyang gawin at sabihin ayon sa gusto niya tulad ng mga malalaking kuha sa pelikula. Ngunit sa pagkakataong iyon, may mga flash ng masasamang saloobin ng maikli sa isip ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, malalim, si Gerald ay hindi kailanman naging uri ng nangingibabaw na tao. Ginoo Crawford, ano ang plano mong gawin sa kanila? Maaari kang gumawa ng mga kinakailangang hakbang kung kinakailangan. Ipinahiwatig siya ni Zack mula sa isang tabi. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ni Gerald ay nakalantad na sa ilang mga taong ito. Hindi. G. Crawford. Hindi, ang ibig kong sabihin Gerald, ikaw pa rin ang kalunos-lunos na taga-Tapes Gerald. Hindi namin alam kung sino ka at nakalimutan na namin ang lahat ng nangyari ngayon. Si Quinton ay palaging ang pinakamatalino sa gitna ng marami. Agad niyang nahuli at naintindihan ang ibig sabihin ni Zack. Nagmamadali siyang nagsalita habang nakaluhod sa harapan ni Gerald na may malakas na kabog. Oo, hindi namin alam na ikaw si G. Crawford. Mabilis ding tumalon sina Howard at Nathaniel. Mas makabubuti kung makalimutan mo lang ang lahat ng nangyari dito ngayon. Kung hindi man tiyak na mas magkakaroon ng gulo sa iyo sa hinaharap, maikling sabi ni Gerald bago siya tumalikod at umalis. Ang mga taong ito ay kumikilos na sa ganitong paraan kaya't hindi maaaring mapupuksa silang lahat ni Gerald dahil lamang sa nakompromiso ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kalaunan ay napagdaanan nila ang nakakatakot na karanasan na ito nang walang anumang mga kapahamakan. Si Zack ay nakikipag-usap din kay Gerald tungkol sa ilang mga bagay ng kanyang pamilya ng pribado. Binigyan lamang niya siya ng pangkalahatang balangkas ngunit nalaman ni Gerald na ang Crawford ay isang napakamayaman at makapangyarihang pamilya na naipasa sa daang-daang taon. Mayroon din silang hindi mabilang na mga asset sa industriya na pag-aari nila. Nagresulta ito sa pamilyang Crawford na mayroong maraming mga patakaran at hakbang sa pagmamana ng pamilya, at ang mga pag-aari nito ay mas mahirap pa. Halimbawa, ang unang pagsubok ay noong si Gerald ay kailangang mabuhay sa kahirapan ng higit sa 10 taon. Kailangang harapin ni Gerald ang mas komplikadong mga pagsubok sa malapit na hinaharap at hinihimok ni Zack si Gerald na maging ganap na handa sa psikolohikal para sa mga hamong ito. Pinauwi ulit ni Gerald si Mila sa bahay bago magmaneho pabalik sa paaralan. Pinahinto niya ang sasakyan niya hindi gaanong kalayuan sa gate ng school. Maraming magagandang batang babae ang nakatingin sa kanya. Ang ilan sa kanila ay nagsisigawan pa ng malakas. Nasanay na si Gerald sa lahat ng ito. Sa totoo lang, naramdaman ni Gerald na siya ay isang scumbag sa rate na ito. Oo, talagang mayaman siya ngayon ngunit ang pagpapakitang gilas sa harap ng lahat ng tulad nito ay pinaramdam sa kanya ng sobrang komportable. To put it bluntly, kahit gaano pa man nagbago si Gerald, hindi niya mabago ang kanyang mababangki at down-to-earth character at pagkatao, gayunpaman, hindi ito ang kaso kung kailangan niyang himukin ang marangyang kotse na ito upang pumunta kahit saan sa hinaharap. Para bang bibilhin niya ang kanyang sarili ng bahay sa Mayberry City. Sa ganitong paraan, may park niya ang kanyang kotse sa bahay at magiging mas madali para sa kanya, hindi alintana kung nais niyang magsimula ng kanyang sariling kumpanya o gumawa ng iba pa sa hinaharap. Pinakamahalaga, makakapasok siya sa klase, magpahinga at mabuhay ng isang normal na buhay sa campus tulad ng nais niya, araw-araw. Hindi mapigilan ni Gerald na isipin ang lahat ng ito habang nakaupo siya sa driver's seat. Biglang, isang piraso ng balita ang sumabog sa group chat ng klase. Nakakagulat na balita. Tignan mo ta. Ito ay simpleng nakakagulat. Imahe. Panipi tuldok panipi. Isang mag-aaral mula sa kanilang klase ang nag-post ng lahat ng mga larawan na nakuha niya sa loob ng panggrupong chat.